The Crime of the Cross. Acts chapter 3, 11 to 13. Habang nakakapit yung lalaking gumaling kina Peter at John, nagtakbuhan ng mga tao papunta sa kanina sa may Solomon's Colonnade. Sobrang gulat na gulat sila. Sabi ni Peter, "Mga taga-Israel, bakit kayo nagtataka? Bakit nyo kami tinititigan na parang kami nagpagaling sa kanya? Hindi namin ginawa to sa sarili naming power o kabutihan. Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na mga ninuno nyo, ang nag-glorify kay Jesus. Pero kayo, pinasa nyo siya kay Pilato at tinanggihan kahit gusto na siyang pakawalan. Tinanggihan nyo ang banal at matuwid at pinili nyo pa yung isang mamamatay tao. Pinatay nyo ang pinagmumula ng buhay, pero binuhay siya ng Diyos at kami ang mga saksi. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus at pananampalataya sa Kanya, gumaling ang lalaking ito na kilala nyo. Ang faith kay Jesus ang nagbigay sa Kanya ng ganap na kagalingan." Tatlong pangunahing mensahe ng early preaching ni Pedro. Una, the cross, pinakamalaking krimen sa history. Laging binibigyang diin ng mga unang Kristiyano na ang pagpapako kay Jesus ang pinakagrabing kasalanan ng tao. Parang sinasabi nilang, tingnan nyo kung gaano kalala ang nagagawa ng kasalanan. Pangalawa, the resurrection, patunay na si Jesus ay buhay. Kung walang resurrection, walang church, wala tayo. Ito ang proof na si Jesus ay hindi matatalo. He is the Lord of life, death, and resurrection at may kapangyarihan ng Diyos sa likod niya. Pangatlo, the power of the risen Christ. Hindi nila naisip na sila ang source ng power. Channel lang sila. Alam nilang limitado sila, pero walang limit ang kayang gawin ni Jesus sa pamamagitan nila. Secret ng Christian life. Kung sarili mo lang ang aasahan mo, ang resulta ay failure, frustration, fear. Pero kung not I but Christ in me ang mindset mo, ang results may peace and power. Minsan iniisip natin na ang cross ay love story lang. Pero sabi ng early church, ito rin ay crime scene. Doon natin nakikita kung gaano kalala ang kasalanan at kung gaano kalaki ang awa ng Diyos. Kung tayo ay nandoon sa panahon ni Jesus, sa tingin mo ba pipiliin din natin si Barabbas kaysa kay Jesus? Bakit? Short reflection today. Pinapakita ng cross ang ating kasalanan. Oo, hindi lang sila ang may kasalanan. Lahat tayo kasama doon. May mga bagay ka bang alam mong mali pero pinipili mo pa rin? Ang resurrection ay nagbibigay hope sa atin. Hindi natapos sa kamatayan. May victory. Nanalo si Jesus sa kamatayan. Nagtagumpay siya. Saang area sa buhay mo ang alam mong binuhay ng Diyos at patuloy mong ipagkakatiwala sa Diyos? The power is not from us. Hindi si Peter ang nagpagaling, si Jesus. Saan ka nahihirapan ngayon na pilit mong ginagawa sa sarili mong lakas at hindi sa lakas ng Panginoon? Araw-araw, tanungin ang sarili, pinipili ko ba si Jesus o sarili ko? Umaasa ba ako sa lakas ko o Kanya? Sabihin mo itong declaration araw-araw. Hindi ako ang source, si Kristo. Hindi lang ako forgiven, binigyan ako ng new power to be victorious as well. Kung na-bless ka today sa devotional na ito, join us sa aming web app at hayotayo.glide.app at sumama sa aming live tuwing Monday and Friday. Shalom!